Happy New Year po sa inyong lahat at ilang araw na lang matatapos na po ang isa sa pinakamahabang bansa na kung mag-celebrate ng Pasko ay nagsisimula ng Setyembre. Sa linggo po ang tinatawag na Three Kings at pagkatapos po ng napakahabang Christmas season natin. Balik na naman po tayo sa intriga lalo na sa mga fake news. Dahil ang mga kalaban po ng gobyerno, lalo na ang mga DDS, ay hindi po titigil magpakalat ng fake news. Kahit na napakabilis naman at napakadali naman nilang i-debunk thanks to the advent of social media. Yung kanilang mga fake news na inilalabas ay madali po natin makounter. Ewan ko na nga lang ba sa mga DDS, ano ang napapala nila sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon ng fake news na madali namang i-debunk. Pero ngayon pong 2025, lalo na at papalapit ang midterm elections sa Mayo, expect na po natin na mas titindi pa po ang mga pagpapakalat ng fake news, lalo na ng mga DDS. Hindi kaya nahihiya itong mga DDS na to na nagpapakalat ng mga fake news? Hindi kaya sila nahihiya sa sarili nila once na nabubuko yung kanilang mga kasinungalingan? Mag-sample po tayo ng isang fake news. Lahat po ng mga tao, ng mga personalidad na in one way or another ay nakikiayon or nakikiisa kay President Bongbong Marcos. Hindi man totally na sila ay pro-Marcos, pero sila yung mga pag may nakitang maganda sa ginagawa ni President Bongbong Marcos at ng gobyerno nito ay nakikiayon. Hindi po tulad ng grupo ng mga DDS, lalo na ng mga Duterte. Wala po silang makitang maganda. Wala po silang makitang mabuting ginagawa ng ating presidente. Yan sila na ang tingin nila sa sarili nila ay napakabusilak na mga loob, na sila ang may hawak ng susi sa mga problema ng bansa. At lahat ng ginagawa ng ating administrasyon, ng ating gobyerno, ng ating presidente ay palpak para sa kanila. Eh di bahala sila sa buhay nila. Sino ba ang mai-stress kundi sila? Hanggang 2028 po, kakain sila ng ampalaya. May kumakalat po kasing balita na itong si former Senator Sonny Trillanes or tinatawag din na Sentry ay hihingi daw ng apology. So hihingi ng tawad sa mga Duterte para daw wag ituloy yung kaso na isinampa ng mga Duterte laban kay Trillanes. Ito po yata yung libel. Yung tapang ni Trillanes, hihingi ng sorry sa mga Duterte. Saan po ba nanggaling, saan ba nagsimula itong balita na hihingi na daw si Sonny Trillanes ng patawad, ng apology sa mga Duterte? Pakinggan po natin si Attorney Claire Castro para malaman natin yung timeline. Ano po ba ang mga kasong isinampa ng mga Duterte kay Sentry? At totoo ba yung pinapakalat ng mga DDS sa balitang hihingingan ng tawad si Sentry? Panoorin po natin at pakinggan ang mga paliwanag ni Attorney Claire Castro. Kasi may kumakalat mga ka-clear na ito si Senator Trillanes daw ay nagbabalak na mag-apologize kaila Mans Carpio at kaya Pulong Duterte. Isama na natin pati yata kay Sara Duterte. Okay, pakita ko lang po ito sa inyo ha. May nagtatanong kasi. Kaya itong si Tio Moreno. Ito lang yung nakita ko mga ka-clear. So basahin natin ha. Hello, Antonio Sonny Trillanes IV. Can you please confirm the veracity of this statement? After the hearing, I asked my lawyer to convey to Congressman Duterte, to his lawyers, my sincere and heartfelt apology to Congressman Duterte and Attorney Carpio and their respective family for the unintended consequences that our bitter public spot may have caused them. For whatever it was worth, I wanted them to know that it was never my intention to hurt or cause undue pain to their families. Also, upon the passing of time, I realized that my accusations against Kong Duterte and Attorney Carpio were unfounded, for which I offer my sincere apologies. Okay, so may draft daw. Okay? Ito ay quote lang, hindi kabuuan. Draft ng settlement between and among the parties. Okay? Okay.
So, ang sabi dito, draft only for this title, Statement of Former Senator Trillanes, Settlement of Libel, Damages Cases filed against him by Congressman Paulo Z. Duterte and Atty. Manasseh Carpio. Wait lang tingnan ko nga, meron man libel case na na-file na? Libel cases against Trillanes filed by Paulo Duterte. Natin kung anong update ito. Okay, ito. Noong September, basahin ko lang mga clear Noong September 2018, ay may libel case na final. Okay? Ito. Ayan. Paulo Duterte Manasseh Carpio file libel complaints versus Trillanes. Ayun, saan na ba yan? Okay. Ayan. So, past tense na to. Duterte's eldest son, Paulo Duterte, and President's son-in-law, Manasseh Carpio, filed separate libel complaints against Senator with the Office of the City Prosecutor in Davao City. Patay. Davao. Ano nangyari dito? Okay, syempre, Davao. Kaya nga dyan tinanggal yung kaso ni Pastor Kibuloy. Dahil meron silang influence. Nasabi. Diba? Okay, ayan ito. So, may kaso sa Davao. Yan. So, ano nangyari after? Okay, tingnan natin ang latest. Okay. So, yan. Latest niyan ay so, nakapag-post siya ng bond. Okay. Ito muna. So, noong kita ba? Wait lang. So, noong 2018, court orders arrest of Trillanes over 4 libel cases. Okay? So, syempre, nasampa. Dapat na bang i-memorize siya? Masasampayan talaga. Davao City Okay? Okay, so, kung libelous yan, ang dating is, meron probable cause. Doesn't mean na convicted na, pero may probable cause. Okay? So, ngayon, anong ginawa ni Senator Trillanes? Okay. Trillanes post bail. Ano na kaya ng latest dito, no? Trillanes post bail for libel filed by Paulo Duterte. Kasi nga, pinapa-aresto siya ng korte, di ba, sa Davao. So, nag-bail siya ng 96,000 in total or 24,000 for each of the 4 counts of libel. So, yan. So far, parang yan ba yung latest? Okay. Tingnan natin yung timeline. So, Trillanes in Davao to face Paulo Duterte's libel case. So, that's 2019. Okay. Nasa branch 54. Okay. Yan, dumating siya sa Davao Court. Okay. Babae pala ang judge. Judge Melinda Alconcel Dayang Hirang. Okay. 2019 yung latest. Not guilty siya. Nag-plead siya na not guilty. Okay? So far. Ano kaya? Tuloy-tuloy kaya siguro hearing dito. Kahapon naka-receive kami ng notice dun sa prosecutor ng Davao. Pinapabigay kami ng counter affidavit within 10 days. So mukhang pinapaspasan nila itong libel case na ito at may mga hakbang yung aking abogado to deal with that particular case, pero it's very obvious na talagang naghahanap ng mga paraan to shake me down, to harass me, pero harapin po natin yan. Very obvious yung gusto nilang gawin. Dadali nila doon sa teritoryo nila, mag-i-impluensya sila. At alam nyo, yung mga judges diyan sa Davao City, nakaka-receive sila ng special allowances from the city government. Totoo yun, mga kaklira. Parang hindi, naman yun parang, masasabi ko ba siyang hindi ko masabing legal siya, pero nangyayari yon. Alam ko na yung mga mayor, okay, ang LGU, nagbibigay ng allowance sa mga judges.
So, may ganun talaga. Totoo yun. So, yung kapatid, ang mayor. So, maliwanag na medyo makaka-influensya yan. So, definitely hindi kayo pupunta doon para mag-submit ng counter-affidavit at sumpaan sa prosecutor. Kasi di ba, sir, ganun dito yung ruling? I'll cross the bridge when we get there. Kung kailangan pumunta ron, hindi pupunta ako. Pero paano po yun, sir? Lalabas kayo ng Senate, tapos di ba sabi niyo po may arrest order po sa inyo? Yun nga, kaya yung mga legal aspect, hindi ko masagot kasi yung abogado ko nakakaalam yan. But, so, in other words, nung panahon na yan, sunod-sunod yung kaso sa kanila. So, ayan, mga kakliro. So, ngayon, this is a libel case na yan, lumalabas nga yung issue na gusto na makipag-ayos. Ito si Senator Trillanes at gusto na apologize. Okay? Siguro para mawala na daw yung issue sa libel. Okay, so kaya may nagtanong. So, ito naman syempre ang sagot ni Senator Trillanes. Okay? Apologize to Pulong Duterte? Utter absurdity. Stupid. Yan, stupidity. Ayokong banggitin kasi baka tayo may add suitability. Stupid. Stupidity. According to Trillanes. Okay? Sabi niya, is not about to apologize. So, former Senator Trillanes is not about to apologize to Davao City. Representative Polong, kailan ba to? Anong date ito? Para alam natin. December 30 lang mga clear. Kaya gusto ko ibigay sa inyo yung latest. December 30 lang yan. Okay? Over his corruption allegations against him. So, syempre diba, ito yung tungkol sa mga tato-tato, na smuggler protector, itong sila Pulong, sila Mans, pinotektahan sila Charlie Tan, yan, etc. Okay? So, Trillanes to, strongly denied, claims he agreed to apologize. Dinideny niya, insisting he has the lawmakers' bank details. Nako, may bank details para siyang hawak to prove na involved ang mga Duterte sa drugs, drug money, diba? Siguro ito yung sinabi natin mga kaklina, kasi yung galing kay Sammy Uy, kumalat Duterte, Sara, Pulong, and Pulong ba yun? Parang Baste yun, nadinig ko Baste and Hanilet. So, hindi ko alam kung ano yung kay Pulong. Okay? Pero sinabi niya, meron siyang bank accounts. Okay. In a Facebook, he revealed that in 2022, Duterte's lawyers actually handed him, totoo pala. Okay, nag-hand daw sa kanya ng draft apology to resolve the libel case. So, ito, aralin mo to. Kung gusto mo, pirma ka. Tapos na tayo. Quits na tayo. So, lumalabas mga hakli, yung libel case, panakot lang kay Trillanes para patahimikin. Kung hindi ka tatahimik at tuloy-tuloy ito, tuloy namin yung case. Ganun yung dating. Diba? Yung dating, diba? To resolve the libel case Well, hindi natin masisisi. Again, mga kakli, syempre sa mga lawyers, talagang we tried naman to settle. Kung ano yung pwede masettle, isa-settle yan. Okay? So, it's normal. Pero with this, syempre kakaiba siya. Bakit? Kasi merong ibinubulgar. Ito si Sentry. Na gusto nila mukhang lumabas is wag nang magsalita. Kaya, ayusin na lang natin. The draft reportedly included sincere apologies not to Duterte but also to not only to Duterte but also to Vice President Sara Duterte's hubby, Attorney Mans Carpio, and respective families over his unfounded accusations against them. A copy of the draft letter has been posted by a netizen who claimed it was Duterte who rejected Trillanes' apologies. Yung mga Duterte pa nga daw ang umayaw sa balaki ni Trillanes, ni Sentry, na mag-apologize. Pero niliwanag na po nito ni Senator Trillanes na yung draft apology ay hindi galing sa kanya. Kaya an utter absurdity and stupidity. The lawyers who Pulong approached my lawyer back in late 2022 with that draft statement and hoping I would accept it para matapos na raw ang libel cases. Kasi daw malaki na ang abono nila since hindi sila binabayaran. Talaga. Hindi ka nagbabayad ng abogado, Pulong. Ang laki-laki. Well, anyway, 51 billion, hindi sa'yo. Pero saan kaya lang napunta? Tanong lang naman, saan napunta?
Hindi mo naman kailangan gastusin yung pang-personal. Hindi yun allowed. Okay, so, hindi siya binabayaran ni Pulong for their legal services? Ba't hindi mo na kinuha yung tatay mo? Diba? Tatay mo nga, nag-a-apply na lawyer kay VP Sara. Tapos ikaw, hindi ka nagbabayad ng abogado according to Trillanes. Hindi mo na lang kunin tatay mo. O, dati pang miyembro ng Fiscal's Office yun. We flatly rejected it since we told them that we have Pulong's BPI bank accounts to prove na totoo ang allegations ko kahit against them. In fact, even the Quadcon affirmed my allegations against them. Di ba? Meron siya ebidensya. Now, for these non-thinking pro-Duterte trolls to reverse the facts makes the whole situation look utterly absurd and makes them look stupid. Do better, people. Do better, people. Nako, DDS na naman ba? DDS na naman ba? Ayan, nakita nyo na, napakadali pong i-debunk kung anuman ang mga kasinungalingan na inilalabas ng mga DDS. Dahil nagsalita na rin po si Sentry at pinabubulaanan ang balitang siya ay hihingi ng apology sa mga Duterte. So, asahan pa po natin ang mas matitinding mga kasinungalingan at fake news na manggagaling sa mga DDS. Sino na lang ba ang napapaniwala nila? Di mga kapwa nila DDS. Dahil majority po ng taong bayan alam na ang likaw ng bituka ng mga DDS, kaya sila nagpapakalat ng mga maling impormasyon, ng mga fake news, dahil hanggang ngayon, 2025 na, bigo pa rin po sila na mapatalsik si President Bongbong Marcos sa Malacanang. So, fake news pa more? Bring it on! Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.